Hi guys, good morning. Welcome back YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video guys, is kagagaling lang natin doon sa lungsod. Meron po tayong pinamili. Ayan, boxing packing po tayo. Yan po yung mga napamili natin. Isang tray na itlog. Tas ito, medisina ni Pinsoy at saka alcohol na hygienics na mayroong free na sabon para po pag matanggal na yung tahi ni Pinsoy, meron na po tayong ipaglilinis kasi sabi ng doktor, pwede betadine, pwede alcohol. So yan, bumili na lang po tayo. Tas yan, nakabili na naman po tayo para sa snack nila. Ayan po. Shout out po kay Tita Im, nagbigay na naman po siya nag-share naman po siya ng blessing para sa amin. So ayan, bumili po tayo ng snack ng mga bata at may share din po dito si Dandan. Tapos ayan, biscuit, Milo. Binigyan pa ako niya ng pang grocery at idinagdag ko na lang po yung kasi may share yung mga bata, binawasan ko, dinagdag ko dito sa grocery ko. Pinang grocery kasi mag-short po. Wala pa naman po silang importanteng bibilhin, pero bibigyan ko po sila. Ayan. Pila po kayo dito. Mag-thank you po kayo kay Tita M. Tapos, nagbigay po din po siya ng pambili ng isang sakong bigas para uniform din ni Pinsoy. So nag-order pa tayo ng bigas doon po sa sukian po namin. Thank you Tita M sa bigay mong blessing. Salamat po. Ayan si Pinsoy. May ano na po siya, may tigaman. So tag 150 sa kanila. Tag 150. Pero yung ibibigay ko tag 50 lang kasi nagreklamo. Kasi ayan, tingnan nyo yung grocery ko. 1,164 yan lahat. Hindi pa kasali yung itlog. Nagreklamo sila. At least daw, sabi ni Pinsoy, may silong. May pera. So ayan. Pinsoy. Yan. Lalabas na nga sana sila kasi bibili daw. Meron silang tag coins. Iwan ko kung ilan ang coins nila. Sia, Krislin, Sansan. Yan si Ronald. Hello daw ko, no? Ano yung pagkaban kuya? Sino? Nabili ko na ng brief. At saka, syempre, tantadan. At syempre, si Papa Bits meron din. Si Papa Bits, wow! Ang ano ng smile ni Papa Bits. Kasi meron na naman po siyang share. Maraming salamat po. Sana all laga ko mayroon. God bless you. Sino siya? Tita Im. Ha? Si Tita Im. Oy, Manang Im, salamat. Makapagupit na pala ako. Magpapagupit kasi ako yung mahaba ng buhok ko. Saka yung motor lang. Yan, si Sansan. Meron na naman po siyang 200. Tita M. Sige po, Tita M. Baon na naman. May baon na naman daw siya. 57 na. Yan, naibigay ko na po sa kanila yung mga share nila. Kasi Krislin, ayan, nagmamaktol. Yung 150 daw niya, 50 lang. Baon pa lang nila araw-araw, malaki yung itinatapar ko. 50. Ewan ko kung
abutan yan kinabukasan. So, nagbili pa ako ng ng itlog. Tapos, ayan. Tapos, wala dyan si Dandan. Kasi, nang paalis po kami kanina, papaalis din po sila. Dahil may pista po dito na malapit dito sa amin na barangay, sa Sunog. Tapos, isasama kami. Nakakaya naman kasi hindi naman po kami, hindi naman namin yan kamag-anak. Nakakayang mamista. So, yan, isang box na naman po na timing lang po yung pagbigay ng share ni Tita Im dahil Salamat po, Tita Em. no problema na naman po ako sa susunod na linggo kung ano po yung babaunin nila kasi naubos na po yung stock, yung grocery natin yung una, tapos medyo malayo pa yung sweldo ng mga mama nila. Kaya thank you po Tita Im sa share mong blessing. Nagkaroon na naman po sila ng pang-baon-baon. Ayan, dalawang Chucky. Tag 125 yung isang ganito. Tapos ito po tag 65 yung isang linyada. So, pinabibigyan si Dadan yung, ako na lang, bigyan ko si Dadan ng isang ganito. Tapos, isang linyada nito. Yung limang piraso, bali parang 1 pack na din. Para maiba-iba naman yung kay Dadan, may That's Milk siya at saka Chucky. Kanina ngang umaga, nandito na naman. Naghahanap na naman ng snack. Sabi ko kay Dadan, wala na, naubos na. Bibili pa tayo. So, ayan, hatian natin dito. Tapos isang ganito. Para mayroon din si Dadan kaso lang wala dyan sila, umalis nga, namimista. Tapos ayan, siyempre naman magkano po yung presyo ng mga ganito. Yan, kasi araw-araw po sila gagamit nito. Tapos biskuit pambaon nila. Ayan, biskuit. Tapos Fuji bar. Yan. Tapos syempre kape ko. Tsaka ayan, mahilig sila sa ulam na madaling maluto. Bumili tayo ng isang dosina na pansit canton. Ayan. Tapos ayan, magluluto na si Sansan kasi hindi pa siya kumain. Ayan, thank you po Tita Im. Saka ito yung yung medisina ni Pinsoy. Kasi dito lang po kami bumili sa malapit na pharmacy. 405 po yung isa. Case, okay na lang kasi ilang piso lang naman yung diferensya. At saka ito, bumili na rin ako ng alcohol na hygienics. Kasi pag tinanggal na po yung tahi niya, kinakailangan na po ng alcohol. Mamaya na. Tapos gusto nang maligo. Ako yung nagpapaligo sa kanya kasi bawal pang basain yung sugat niya. So ayan, sabi ng viewers, bawas-bawasan na yung pagtalikot mo kasi nadidisgrasya ka. Ngayon pa lang nga, umalis lang tayo para kumuha ng magpa-cash out tapos bumili nito. Yan, meron na namang sumbong. Nandun sila sa labas. Nag-anuhan na naman. Minsan yan, thank you po ulit Tita Im sa blessing. Thank you, Tita Em. Yung bigas po is ino-order pa. Thank you po. Thank you, Tita Em.
magpapakabait ka na. Huwag ka nang malikot. Ayan. Kumain na sila. Nagluto si Sansan ng itlog at saka pansit canton na manghang. Tapos si Pinsoy, kumain na din. Uminom na po siya ng gamot. Ayan, update po ng panahon namin. Mainit, pero kagabi mula alas 9 hanggang magdamag, maulan. Hanggang sa mga banda alas 7, maulan po. Kagabi malakas yung ulan. Tas syempre sa magdamag, medyo hinay-hinay lang po yung ulan. Tas ngayon alas 12 na po. Yan po yung panahon namin. At mainit na. Tas hinihintay po namin yung magtuturo po kay Chrislyn ngayon sa rampa-rampa kasi ngayon at bukas na lang yung pagturo. Tapos baka bukas hindi na po siya maturuan ng magtuturo ng rampa-rampa niya kasi sa hapon, bukas linggo, alauna, meron silang practice doon sa eskwelahan. Silang lahat na araw-araw naman po sila nag-practice sila Chrislyn para sa Miss Playday nila at sa Playday na araw. At yun, update din sa maggagabas ng ng niyog na i-vlog ko din na mayroon pong naglagay ng palatandaan na puputulin nila yung niyog na hindi naman po natuloy. Hindi po natuloy yung pagputol ng niyog dahil sabi, mga bata pa daw yung mga niyog, hindi pa pwede. So ayan, hindi po natuloy. Yun nga, yung ginawa namin, pinakyat na lang po namin yung dito banda sa puno, sa tapat ng bubungan namin, yung dalawa, pinaubos namin yung bunga, kahit maliit pinaubos. Kasi yun po yung cause na nakakasira ng bubungan namin dahil ginangat-ngat ng daga. So, nabubutas, nahulog papunta sa bubungan namin na nagkakaproblema din kasi pag maulan, ayan, dyan po namin na malayan na marami na pong tulo. Tulad kagabi, umulan ng malakas, 3 palangga ng maliliit yung nailagay doon sa tapat ng kwarto nila mamawalin. Dito naman sa amin, sa tinutulugan namin ni Chrislyn, wala namang tulo, pero makikita natin po yung mga ng hero. Yan, mga bakat po ng pag nahulugan. Yan, parang lubak-lubak. At sa gamot po ni Pinsoy, kasi dyan lang po kami bumili dito lang malapit sa pharmacy, hindi na po kami napunta doon sa Sugod kasi medyo malayo. So nagtanong-tanong lang po kami doon sa pharmacy kasi magkaiba yung kahon, yung box, pero pareho lang po sila ng number. 312.5, pareho lang naman. Ayan po, pareho lang naman sila. Nagkaiba lang po yung parang malabo, hindi masyado makita yung isa. Ayan, kasi paubos na yung ito. Pang na ngayon, pang-apat na araw. Yan, powder po siya, powder na kunti na lang po yung laman. Yan na lang, mga 2 inom na lang ni Pinsoy. Kaya nasasabi ko pong thank you po Tita Im dahil sakto-sakto lang. Dahil pag naubos po ito, mag-aantay pa po ako sa mami niya kung kailan po magbibigay kasi
Alam nyo naman po, buwanan yung sahod ng mga OFW. Anong pizza pa lang ngayon? Magkaroon ng ano? Kasi si Pinsoy lang yung pinapainom ko. Alam niya naman po yung sukat na hanggang dito lang. Nutusan ko siyang mag ano. Tas yung vitamins po niya, vitamin C chewable yung pinapabili. Walang available po dito na chewable. Yung parang candy. So yung binigay na lang po sa pharmacy yung vitamin C na ascorbic acid. Ano yun? 14 pieces po yung dapat inumin ni Pinsoy. Yung ito po, vitamins, bali 14 piraso po yung pinabibili. Ano po itong nakasulat nito? Parang di ko makita. Ascorbic acid po. Kasi yung nakalagay dito, vitamin C chewable. Wala kahit saan na ano. So sabi sa pharmacy, pwede naman daw ascorbic acid. So yun, 14 kapiraso yung napabili. So yun po yung nakumpleto ko nung bumili tayo. Tsaka ito, hindi na natin pinagpatuloy yung para Finrelever, ibuprofen po siya. Kasi sabi ng doktor, pag hindi na masakit, hindi na siya makaramdam ng sakit, wag na ipagpatuloy. Bali dalawa po sana pinapabili nito. So hindi sakto yung pera ko na pambili nung si Pinsoy. Isa-isa lang mahal. Doon sa pharmacy 380, tas dito sa pharmacy na isa 405. Sige na lang kasi medyo malayo, tas ano pa sa gasolina. Kung sasakay pa papunta ng Sugod, Damulog, pasahe pa tayo ng 50 or 30. Pinalang kasi napapagod yung driver natin magpunta doon dahil mainit na nga, at timing lang po na nagbigay si Tita M ng blessing. Pinabilhan po niya ng gamot si Pinsoy. So thank you po talaga, Tita M. Alam na po ng mga nito, mga magulang. Sabi ko sa kanila, magpasalamat kayo. Thank you po sa kabaitan mo, Tita M, na hindi ka po nag-aalinlangan na mag-share ng blessing mo. Ayan, meron na naman po silang pangbaon-baon sa susunod na linggo, dahil namumroblema talaga ako pag naubusan na sila, kasi yun nga, maghihintay pa tayo sa nila, mga magulang. Ayan. Alam naman natin po na malayo pa yung nila. Kaya salamat talaga. Yung sa uniform naman ni Pinsoy, maghahanap po ako ng ibang mananahi. Ko na lang po sasabihin, basta yun. Maghanap na lang ng iba. Yan, meron na naman po tayong dito. Pati si Dadan na yan, may share po siya, pero hindi pa natin may bigay dahil wala sila dito, umalis. At saka meron din po yan si Madam, darating na blessing para sa kanya
saka ko na lang din sasabihin kay madam. Surprise. Ay nako. At saka ito nakita ko doon sa pharmacy, Hygienics, may sabon na ano, bumili na lang po ako dahil kinakailangan po ito pag matanggal na yung tahi ni Pinsoy, alcohol or betadine. May betadine naman po tayo dito na ayan, pinahiram muna ni Mariel sa atin dahil marami pa yung laman. Hindi naman po ito mauubos at hindi ko pa naman po nagalaw yan dahil meron pa ako ditong dati na ano, na betadine. Ayan, kunti na lang po yung laman. Tapos yung tip na pag okay na po yung ano ni Pinsoy at hindi na kailangan gumamit nito, ibabalik ko din kay ano, kay Mariel. Shout out Mariel dyan. So yan yung mga bata andun. Pinapagugas ko muna si ano, si Chrislyn. Tapos andun si ano, si Sansan umalis, nagpatid muna si Ronald dahil kasali na naman po si Ronald sa isang sayaw na parang sangyaw. Sinali na naman po siya tulad noon. Meron silang practice ngayon. Makikita din niyo po yun pag sumayaw na si Ronald. Sakit yung ulo ko kasi iwan ko guys, but maaga po akong nagigising, tapos mahirap nang bumalik sa pagtulog. Papatawa po ko kasi pag makatulog ako ng maaga, limbawa sabihin natin makatulog ako ng alas 9 ng gabi, tapos pagka alas 11 makakagising po ako dahil tinatawag po tayo ng kalikasan, ganun. Tapos yan, mahirap nang makabalik pagtulog. Tapos makakabalik tayo pagtulog, nakakalimutan ko na, parang mag alas 4, mag alas 5, ganun. Kaya kanina medyo parang nalit tayo sa paggising, mga alas 7 na. Yun talaga, kahit bulang klase, yun, nakakagising po tayo ng maaga. Pero kanina hindi ako bumangon kahit nagising po tayo, tas mahirap bumalik sa pagtulog. Hindi ako bumangon dahil yun, medyo maulan pa, tas iniisip ko naman na wala tayong labahin ngayong araw na masyado kasi nakapaglaba pa tayo ng isang araw, mga hapon. So ngayon yung mga binisan lang nila yung labahan natin, parang relax ganun. Yun nga, sabi ko hirap makabalik sa pagtulog. Yun nga, kahit tulang klase, talagang magigising din tayo ng maaga, lalong-lalo na yung alarm ng cellphone ko is alas 4. Tapos pag nag-alarm na po yung alas 4, magsasaing na ako nun. Di syempre rice cooker, hindi naman babantayan. Sasaing tayo alas 4, tapos may higa tayo ulit. Yun, hindi na tayo makakatulog. Yung ginagawa ko, nagpupupo na lang po ako. Pupo. Tas ngayon, Sabado na araw, medyo nagpalit-lit tayo sa pagbangon. Dahil yun nga, mga banda alas 4 na siguro ako, parang nakalimutan ko na nakaidlip po tayo. Tapos nakaramdam na po ako ng parang maginaw po dahil naka-electric fan. Tapos yun, medyo malabig yung panahon dahil maulan-ulan. Lalo na ngayon, mabibisi po yung mga estudyante dahil sa susunod na linggo exam na nila, 19 to 20. Din sila, pagod sa career review. Yun nga, si Pinsoy na timing na disgrasya po siya, review nila, pero yung nila review pinadala naman po ng teacher na
teacher niya. Ayan, siya po yung nag-answer nito. Pinababasa ko, pinapabusisi lahat kasi sabi ng teacher na yun lang po yung ganun din po yung ano yung sa reviewer yung test nila ganun din. So nabasa ko kanina sa GC yung 1 week nila na review sa mga bata, pinadala niya kahapon daw sa mga estudyante niya kasi review pa lang 4 lang po yung nakapasa. So, sabi ng teacher, print siya uli para sa reviewer, tapos pinadala sa mga bata na yun, patutulungan magbasa, magpaintindi, dahil sabi ng teacher, sumasakit na daw yung lalamunan niya sa katuturo na ganituhin, ganituhin. Ang haba-haba po ng message niya po sa sa GC namin na humihingi po siya ng tulong sa mga parents, sa mga bata na turuan din na parang yun, humihingi siya na tulungan din. Yun nga, sabi ko kay Pinsoy kanina, i-check mo kung si Creslin po yung si Creslin po yung pinatulong ko sa kanya na mag-answer nito, pero hindi yung turo na siya din yun gusto. Sabi ko sa kanya, anuhan mo lang si Pinsoy, gayran mo lang kung paano ipaintindi mo yung yung babasahin, tas yung i-answer, kasi unfair naman po kung ma-perfect lahat ito ni ma-perfect ni Pinsoy. Siyempre, hayaan natin po yung bata na matuto din. Hindi yung tayo yung mag-answer. Sabi nito na, kinakina ko yung mag-answer para matapos agad. Ganon. Iwan ko lang po yung kung anong resulta. Yan, gusto na talaga niyang pumasok. Sabi ko sa kanya, gusto mong pumasok, dapat hindi ka na maglilikot. Kung nandun ka na sa eskwelahan, nasa upuan ka na, hindi ka na yung lalabas sa tatakbo-takbo. Sabi niya, oo. Sabi ko sa kanya sabi ko sa kanya, parang gusto yata ng teacher mo na walang Pinsoy na pumapasok dahil wala siyang sinasaway. Pero hindi naman po ibig sabihin na as in si Pinsoy lang talaga. Siyempre mga bata yan po yung naisip nila, dahil dito sa bahay, pinagbabawalan ko yan kahit lang lumabas dyan, kasi nasusugatan din kahit dito lang. Niisip siguro pag makalabas makakaglaro na ako dun sa eskwelahan. Yun lang inaisip ng mga bata. Kahit pangalang hawak pa lang ng gate, maganon. Sabi ko, wag lalabas. Hawak pa lang yan, ha. Kasi ayoko pong magkakaroon sila ng problema sa katawan nila, dahil problema ko din. Hindi rin ako nakakatulog kasi iniisip ko ano kayang nararamdaman. Tulad ni Pinsoy, katabi siya ni Sansan. Iniisip ko ano kayang nararamdaman ngayon ni Pinsoy. Tapos minsan sinisilip ko kasi siyempre yung mga ganyan bata hindi magreklamo kung ano yung nararamdaman, kasi sasabihin nila na pagagalitan. Kasi sabi ng doktor, i-monitor, baka magsuka-suka, tas baka parang nahihilo, ganun. Panay yung tanong ko kay Pinsoy kung masakit, kung ano yung sabi niya, hindi. Yung masakit lang, yung dito daw lang sugat. Pag yumuyo po siya, masakit. Sabi ko, siyempre, sugat yan, masakit. Pareha yan yung sa akin na pag yumuyo ko ako, tas tumatagilid, masakit. Mas pa nga yung sa akin kasi walang medisina yan na lang yan. Gumaling na lang yan ng walang medisina. Nang dahil sa kulapo din yung ko. Ginamot. Joke lang. Hindi, siyempre, kahit anong ingat din po, madidisgrasya tayo. Kahit nga nakaupo lang, na yung naupuan mo is bulok.
umupo ka lang bigla, hindi mo alam yan nasira na pala. Na-disgrasya ka na. Kaya shout out po dyan sa mga mabubuting puso, yung nagbibigay po ng share nila, bibigay ng blessing po sa amin. Shout out po sa inyong lahat. Sana hindi po kayo magsawa. Napakabait po ninyo. At hindi po katulad ng iba dyan na ano lang sila, wala naman pong magawa. Kung ano-ano yung pinagsasabi. Na yun nga, hindi naman po kami nanghihingi, bigla-bigla na lang po na dumadating yung blessings. Yun po. Thank you po sa inyong lahat. Tsaka yan, baka sabihin nyo na pakarami po akong natatawa din po ako sa sarili ko, oy. Baka sabihin nyo na napakayaman naman ni Mama Dax, maraming alahas. Pero sa totoo lang, ang mura-mura lang po nito. Parang masaya na rin po ako dahil no tarnish po siya, no tarnish. Hindi po kumukupas kahit hindi ko ubarin sa paglaba. Yan, hindi kumukupas. Ito ano lang po to sa TikTok, 59 pesos. Pag dumating dito, babayaran mo ng 60. Tas ito din Aris yung bracelet po, Aris kasi Aris po tayo. Yan, Aris po yung bracelet natin. 59 din po ito sa TikTok. Believe po ako. Kasi parang tunay din, hindi kumukupas, parang tunay lang gold. Tas ito namang kwintas, TikTok din po to, 125. Ganyan lang po yan kamahal po yung mga alahas ko. Tas ito naman po na hikaw, bigay lang po ito ni Pix Vlog, ni Ma'am Pia Vlogs. Ito, bigay lang po ito ni Ma'am Pia. Nung magpunta po siya dito na nagparapol po na hindi tayo pinalad sa raffle. Tapos yan, binigyan po tayo ng hikaw. So ayan, hindi rin nag-feed. Lahat po sila hindi nag-feed po. Pero mga mura lang po ito na mga burluloy ko. Sabihin lang naman tayo na mayaman, char. Pero mura lang po yan. Ito naman po na relo ko, bigay lang po ito ni Mama Walin. Ito, nung bakasyon po siya dito ng December na sila nila Ate Sixi at saka yung mga apo ko na galing Jinsan. Meron naman po akong mga relo dito. Itinatago ko lang. So bali ano lang po, palit-palit lang po yung pagsuot. Hindi ko pa naman pwedeng ibigay sa mga bata dahil yung mga relo-relo nga nila na pinambili, ewan ko na lang. 1-2 araw wala na. Sira na. So ayun, yun po yung katotohanan po. At ayan, medyo nagkulimlim na naman po yung panahon. Yun nga, yung ulan dito sa amin, ano lang, porsyon-porsyon. Kasi nung isang araw, yung maulan talaga sa bukid. Kasi pagdaan namin ngayon doon sa highway, yung sapa, mataas yung tubig. Kasi yung ulan talaga sa bukid. Yun nga, kila insect langga. Palagi silang inuulan doon. Na dito naman sa Patag, as in wala, minsan lang ulanin na yun nga, wala pa kaming source ng tubig. Kila Madam Rose lang na naman po kami nakakunik, na mabuti naman po yung ano nila, Madam, source ng tubig, hindi po na wawalan ng tubig, tuloy-tuloy po. Mabuti na lang yun. At hindi lang naman po ako yung nawawalan ng tubig ng deep well dito sa amin, marami din po yung nawawalan. So masasabi na lang natin na pag umulan, yan, parang na masaya po tayo pag umulan dahil magkakatubig na naman po kami. Na yun naman, siyempre nakakunik tayo kay Madam, kailangan natin magbayad dahil dumadaan yan po sa kuryente. Hindi rin naman yan libre, nagbabayad din po tayo.
yun nga sabi ko nung isang araw na meron nakapost sa unahan ng Katambisan, unahan lang po dito na barangay. Baha siya talaga, pero dito sa amin mainit. Pero doon sa unahan ng Katmon, medyo malapit-lapit na po yan sa kila May Timang. Pero hindi kila May Timang, parang bukid na yun na isang tulay na as in baha talaga, baha na maririnig doon sa lugar nila Alrit sa Tabili na malakas po yung unos, yung tunog ng tubig galing sa bukid na papunta dito sa sa sapa. Yung sapa namin dito, yun hindi nga maulan pero mataas yung tubig. Galing yun sa bukid. Sa bukid yung maulan ngayon. Dito sa Patag wala. Kagabi nga umulan bigla. As in malakas, kasi bigla namang tumigil na medyo may hangin na ano po yung ano ko dito, yung tabing nakuha na nag po dito na pumapasok yung taligsik ng ulan. Nagtalokbong na lang po kami ng kumot ni Crislin. Hindi na namin po namalayan yung taligsik kasi parang humina naman yung ulan hanggang magdamag, mahina na lang. Yan po yung update ng panahon namin dito na may portion na malakas yung ulan. Naman guys, papunta po kami ng Mandarin. Sasakay sila ng rides. Diyan nasa huli pa sila Crislin. So, kita-kits tayo sa Mandarin. Si Dadan, sarado pa sa kanila, namimista. So ayan, nandito na po kami sa Mandarin. Nagsakay po sila ng rides pero hindi ko na videoan dahil may may music. Yan. Unang pumasok si Crislin dito sa loob kasi yung dalawa nag-rides pa. Ewan ko kung nasaan na banda si Crislin. Pati yung kuya niya. Nahanap namin. Wala. Nasaan ba si Crislin? Crislin, nasaan ba? Wala sila dito. Nandito pala sila. Ayan. Ayan, may inaano-ano si Crislin na pantalon. Biniro bingbing. Ang laki naman yan, oh. Saka na lang pag sayang daw. Hinihingi ni Pinsoy yung 50 niya, oh. Akong 50. Oh. Pandalaga naman yung pinipili mo. Ano yan? Ano yan? 209. Yung pantalon na ni Crislin. Magkano nga? Pero parang malaki. Tag 319. Agay, ginoo ko. Muna yung piliin pagkain. Yan, pang-iris daw, sabi ni Tapos ayan, ballpen si Pinsoy. Hindi talaga pagkain yung pinipili nila. Pira. Tag 15, si kuha 2. 3, 2. 3, 2. Spelling, ito dida, lengthwise. Tidi grade 1 ada. Hilo ako sa mga bata. Ano, Pinsoy? Laruan na naman, laruan. Nahihilo ako sa mga bata, guys. Nahihilo ako. Maraming tinitingin. Ayaw na lagi ito nga mulayan. Kasi yung binili natin na laruan noon, magkano yun? Tag 105. Sinira mo lang.
Ayun, naghiwa-hiwalay na. Sabi ko pagkain. Ayaw talaga ng pagkain. Buti na lang guys, nakakabili ako ng pang-snack nila. Yan, yung tag 50 nila maanuhan pa natin. Matataparan. Ako sa kasusunod. Si Chrislyn nagkakandawala-wala. Yan, umabot na si Pinsoy sa upuan. Upuan na yung bibilin. San-san, walit naman. Gaganda ng mga sapatos. Kung saan-saan na kami umaabot, guys. Tingnan mo kung tagpira. 160. Agi daw kung agi daw. Brown nala. Black manini mo walit. Tara kabis kita mauli kay. Uy, nahihilo ako, guys. Naman ka manala. Para matabunan mo yung mukha. Baskara na lang. Yan, binilan namin yan sa una si Pinsoy. Wala na. Hindi na nakita. Yung napili ni Pinsoy, ring, tsaka bula. Sige ko ah. Pagupit muna si Papa Beach. Ayan, nakauwi na naman po kami dito sa bahay. Wala rin tayong lusot, guys. Binawasan natin po yung ano nila, yung pera, ganun pa rin. Nakapunta po kami ng Mandarin. So, ang sumakay lang po ng rides si at saka si Pinsoy, si Chrislyn hindi kasi hindi na po siya kasya sa rides. Tas yun, maraming tinuturo. Si Sansan nagpabili ng wallet, si Chrislyn papel, sila ni Pinsoy. Tas hindi na pinabalik na ni Pinsoy yung ring pang basketball kasi meron namang basketballan dito na totoo. Yung pinili niya yung bola na umiilaw. Tas marami silang tinuturo talaga, hindi pagkain yung inaano nila doon. Buti na lang nga, sabi ko, nakabili na po tayo ng mga baunin nila snack. So guys, ayan, dyan. Tapos yung itlog, syempre, ayan, gatas at saka Milo. Yung mga importante. So yun nga, sabi ko labas na tayo dahil ako po yung madadali nito, so yun, nabawasan yung, para sa akin nabawasan natin dahil yung tag 50 pesos nila hindi ko hiningi, nandyan pa rin sa kanila, pero naunang umuwi sila Chrislyn, siya tsaka papa niya, Sansan, nauna kasi dumampa kami ng barbershop, nagpagupit si Papa Beats. Yun, sabi nila, yung 50 nila nakabili sila ng siupaw, asado daw, siupaw, tag 10 pesos, iwan ko kung anong tag 10 pesos sabi nila. So yung meron pa silang susubra sa 50 nila, yan kay Chrislyn, nakaano pa, naka battle pa, nakalagay pa sa ano, buti. Tapos yung kay Pinsoy nasa kanya pa, kung ano po yung bibili niya. Sabi ko, huwag kayo gastos ng gastos kasi pag pumapasok sila may stock na nga. Tapos binibigyan ko pa rin sila ng tag 20 kada isa sa kanila, araw-araw yun kung mayroon po akong ibibigay. Tapos sa tanghali naman maghahatid tayo ng pagkain. Syempre binibilhan din po natin ng ulam kung wala pong stock sa ref na pang ulam nila. Binibilang ko din sila sa labas. So yun, parang na ano ko din na problema pag wala silang pambaon. So ayun nga, sabi ko yung para sa kanila binawasan ko dahil idinagdag ko sa pang grocery. Yun pa rin yung nangyari kasi nagpunta pa kami ng Mandarin. Pinasyal ko sila din na hindi ko lang yung sinabi na magpupunta sa Mandarin. Pag sabi ko nga, tapos sila kumain, tara punta tayo ng Mandarin. Ayun, na-alarma sila guys, na-alarma. So yun, si Sansan sumama din. Yun, sabi niya, palibre muna daw, no, yung wallet. Pabili siya ng wallet tag 79. Si Chrislyn naman yung parang kitchen, pang
pang ano, pang kabit sa bag, tag 29 siguro. Tapos si Pinsoy gusto niya yung ballpen na iba-iba yung kulay, pinulot na niya yun, ibinalik, ayaw na lang daw, ayaw na lang, kasi akala niya yung 50 niya yung ibabayad ko. Tapos siya wala talagang na ano, wala talagang napipili, kasi gusto niya yung ano, parang chinilas na binitbit niya na tag 160. Sabi, pag kabasa ko ng presyo kung magkano 160, sabi niya agi daw. Tapos ibinalik niya kagad. Sabi ko, labas na tayo, labas. So yun, umuwi na po kami, nandito na po kami sa amin. Kasi nagpabili sila ng ano, ng headband. Ako, hindi po ako nakabili. Yung para sa akin yun, wow, ganda pala. Ganda pala ng headband. Sana pumulot din ako. Pero wag na lang kasi meron naman po ako ditong headband, tas hindi ko naman palagi sinusuot dahil nakasombrero po tayo palagi. So wag na lang. Ayan guys, magbabaybay muna kami. Hanggang dito na lang po yung vlog namin. Thank you ulit po Tita Im sa share mong blessing. God bless you po. Sana mas malaki pang balik po yung matatanggap mo na blessing. So yan, salamat po kayo. Salamat mo, Tita M. Bye-bye guys. Thank you for watching. Click the notification bell para updated kayo sa YouTube channel ng Mama Rock. Thank you po, Tita M. Lakihan mo. At sa uniform. Thank you daw po na Tita Im sa gamot at sa uniform. Kayo, thank you din sa Thank you, Tita M, sa blessing na binigay mo. Thank you, Tita M. bye-bye. Sing love you, love you. Love you po. Love you po. Bye po guys.